Lamb's Book of Life, no? Tapos siyempre Trinity dito to sa kwan habitat sa Tomado. So diri padayon ta dinhi nga ang religion mao ni ang ginatawag nga alas o kon ang basic nga pamaagi ni Satan jud nga ma-distort ang ginatawag nga Christianity. So gigamit ni Satanas ang gitawag yapon nga religion. No. Remember nga ang religion human effort na siya nga gaining sang ginatawag nga gatigom sila o kuan kaning good works. Siyempre kung mag-define kita good works, iyan na siya sang human good, no? Human good to the point nga para in earnings sina buti pa sabot to the point nga maghimo sila nga luwason sang Ginoo tungod ni anang good works, no? Kay remember na ay hinunaw nato nga daan nga naay ginatawag nga divine good, which is agathos in Greek, divine good, ug naay ginatawag nga human good, which is kalos, no? K-A-L-O-S in Greek. So dili tanan nga good sa Bible kung ano man atong ginahuna-huna sa common nga lingwahe nga good is good itself, no? Dili. So naay distinction, naay kalahian sa good sa Bible, sa specific niya nga buti pasabot nga divine good, acceptable to God, kag kalos K-A-L-O-S nga human good nga dili siya acceptable sa Ginoo. So amo ni atong pagkatun-an karon, no, nga si Satan is the father of all religions. So tanan nga religion nga human effort, ako gasyon ko nga tanan ang dili tinuod nga Christian, no, kung paano mo define ka sang Christian. Siyempre dapat sabto ng Christianity. Tanan na sila nga mga religious group, unsa man ilang sikta, denomination, nagaproduce na sila og good na tawag nga religion nga pamagi nga human good para para sa panghuna-una nga acceptable sila sa langit or para masave sila. So sa atong pagpadayon magapadayon sa pagampo isa ka butang na nga masit nato atong kagalingon, nga sa pagtuon ni nga sa mga pagsabot in understanding sa pulong sa Dios, no? As how God the Holy Spirit teaches us. So kung na something to confess as needed, tapos pasalamat sa Ginoo and everything give thanks unto the Lord, nanigaboy sa tako pagampo. Sige, let's pray. Simo bala nga man, salamat Ginoo sa pagtigom nimo sa moa nga asa Ginoo sa pagplan sa pagtuon o keeping on get to be like Christ nga sa pagtuon sa mga pulong kag sa pagtuon niya ni kag in application sa amon nga daily life every moment of the day. Ganigan po kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit sa mga pagtulunan as our divine teacher na nasa eksakto nga pagtulunan as he is the God of truth, kag sumong Ginoo man o giving us spiritual understanding sa imong nga pamaagi, not by our own intellect, at tanan sa imong grasya. Ngani sa mo ginadangop tanan ginapasalamatan, tanan sa imong nasadig. Pinagis ka ng Jesus Christ. Amen. Okay. So mo nang religion, no? Ginagamit ni Satan nga pamaagi nga kumbaga pa ang butang diri enemies ace o kon alas ang ginagamit niya. So, in other words nga sa iyang pamaagi, no, nga grupo, siyempre kung magsulti ta nga religion, denomination or sikta, religious meaning to say nga daw nagasimba jud sa Ginoo, no, nga murag sa Dios nun jud nga pamaagi. Pero tanan as lang ginagamit pag dili eksakto sa mga pagtulunan. So nga basically nga dira jud sa kaluwasan kag sa Christian way of life nga sa iyang pinasahi. So amo na sa ginagamit. So na twisting sa o kon pagluib sa pagtulunan sa ginatawag nga grupo sang mga Kristohanon, no, sa paggamit sa pulong Christian kag sa pagtuon pod sa pulong sa Dios. Kaya inunom nato nga siyempre kung magtuon kita kanaw ni City, remember nga daghang klase ang pulong sa Dios.
pulong to the point nga daghan klase sang Biblia or daghan klase sang ginatawag nga version sang Biblia nga sa paggamit mo na nga kita nagabalik kita sa iyang original nga lingwahe sa Hebrew, Aramaic o Greek. Now, sa isa kabutang nga gabase kita di sa religion nga hinudom naton nga ang Christianity, ang Christian mao nang pakigrelasyon sa Dios by believing the Lord Jesus Christ. No, believing nga si Jesus Christ is God, kag nibay siya sa aton mga sala dito sa ibabaw sa cross, namatay siya sa unod og nabanaw sa katulong nga adlaw, ni kayab sa langit og naa sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Mao nang Christianity, pakigrelasyon sa Dios nga Amahan. Mao na nga we call him Abba Father. Pulong nga Abba is Aramaic word nga father gyapon na siya. Nukod sa Greek is pater. Nga father tungod kay naa kanay relasyon sa iya as the son of God o kon children o child of God, no? Son nga regenerated o kon natao pag-usab nga son dili nga pares kang Jesus Christ nga sa iyang divine nature, no? Tungod kay ikaw na tao pag-usab spiritually nga naa na kita in Christ Jesus, no? Mao na ang salvation. Now, triskiya ang pulong nga religion no, sa paggamit religious. So lahi sa pag-define naton sa ginatawag nga Christian, no, lahi siya kaysa ginatawag nga religion. Iba ang religion kaysa Christianity. Okay, so mo na nga part ka sa ginatawag nga pamilya sa Dios tungod kay nakita ginatawag nga imputation sang eternal life o nakita ginatawag nga absolute righteousness. Kay remember nga ang Dios nagademand siya sa ginatawag nga perfect work. Mao na nga acceptable kita sa Diyos nga Amahan tungod kay nakita ginatawag nga absolute perfection o kon absolute righteousness tungod dira sa kay Jesus Christ sa pagtuo kang Jesus Christ, no? Kag si Jesus Christ is acceptable siya nga ginatawag nga propitiation tungod kay si Jesus Christ is perfect ang iyang pag-offer sa iyang kaugalingon, no, nga pagbayad sa atong mga sala. So ang religion, ang Christianity dili siya religion nga pamaagi. Dili siya sa religion nga pamaagi ang Christianity. Kay tungod nga kita nagabase kita sa pagtuo dira kang Jesus Christ. So walay good works in us nga mahimo kitang anak sa Dios kundi pinagi lang kang Jesus Christ. Dira mao na nga daghan nga by faith tapos believing the Lord Jesus Christ, no? Mao na nga nahimo ka nga Christian. Kay siyempre sa religion nga pamaagi, nag-earn pa na sila good works in order to be saved. Kung amot lang kung sa ilang basihan sa ilang good works, no? Basta nagahimo sila good works. So kung baga pa kung ibase nato na sa Bible, mahimo na siya nga human good sa earning sang good works in order to be saved. Ang Christianity dili ni siya basta nga something nga inato nga mahimo kang Christian by your own nga unsa man imong paghangop kun dili pinagi Dios sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Now, remember nga si Jesus Christ nagsulti sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Mao na nga walay uban nga pamagi, there is no other means nga ma-save ang tao sa iyang kaugalingon, sa tawhanon nga kaugalingon. Kay si Jesus lang jud ang dalan og ang kamatuoran and the life in particular jud nga walay makaadto sa Dios nga Amahan kundi pinaagil lang jud sa iyaha. So there is no name given under heaven nga ang tao maluwas kung di pinaagi kang Jesus Christ. So kung unsa man ang nga sa in every angle sa tawhanong pamaagi sa iyang kinabuhi, so dili jud makasarang
Wala jud ability nga masave ang iyang kaugalingon. No other means, wala jud. Kay si Jesus lang jud, I am the way and the truth and the life. Wala na jud uban nga makaadto sa Dios nga man kundi pinaagi lang jud sa iya. Mao na nga daghan dira. Ambot lang pila ba ka beses, 50 times ba or more than that ba sa Bible nga by faith lang in Christ. No? Mo nang nagasulti kita nga by faith alone, kay wala na uban pa maagi. Alone lang jud. Pagtuo lang sa iya ha. No? Kay Jesus Christ nga ang tao maluwas. Wala na. Mo na nga sa sina nga sistema butangan kaniya og eternal life, ginatawag nga Zoe life, dili sa bios life kundi Zoe life, kag perfect nga righteousness. Ibutang niya sa imuha. Dili ato ang righteousness ang nakasave sa atoa kun dili kang Jesus Christ. So kay mao man ang himuon sa Dios nga ibutang niya nung nga nakita ginatawag nga perfect righteousness, pinagi sa pagtuo lang kang Jesus Christ. So i-impute niya, ibutang niya. Kay isa pod kay ang pagbayad ng Jesus Christ sa ato ang mga sala, gibutang pod sa iya ha. Gibutang sa iya nga gijudge siya tungod sa ato ang mga sala. Imputation gihapon. Mo nang hitabo sa mao nang mga pamagi. Ngano nga naa kay ginatawag nga perfect righteousness. Now, sa isa pod ka sistema nga sa iya nga pamagi tungod kay gitanaw na ako ba sa Bible pod kanang sa kanang sa Greek. So Jesus the Christ jud siya, na jud siya definite article. So dili siya nga Jesus Christ lang o kung Hesus Kristo lang kung sa atong pamulong. Kung di na jud ginatawag nga the Christ, kay nga man tungod kay naay may Jesus po sa Bible. kaning kaning Colossians 4:11 na po Jesus sa Bible. Colossians 4:11. And Jesus which is called Justus, who are of the circumcision. So kani nga Jesus, kani siya nga si Justus, kani siya Jewish, kay na-circumcise man siya. Siyempre kung Gentile wala man na-circumcise, these only are my fellow workers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me. Sulti ni Pablo. So na Jesus nga Greek pod ang pangalan niya nga sa Griego nga Isos. Ngano nga sa Griego nga Isos? Tungod kay siyempre pag abot nimo sa Hebrew mag-iba naman siya. Di naman siya Isos. Kaya ang Jesus sa Hebrew is Joshua or Yeshua or Yeshua, mo nang Isos. Mo nang Jesus sa Hebrew. Siyempre, Iso na siya o Isos na siya sa Greek. No, wala Jesus. Pero kani siya is si Justus nga sa si Justus nga sa Greek nga pamulong nga Isos. Pakita ko lang diri ba sa paggamit nga sa pangalan nga Isos nga walay uban nga pamagi nga Isos kundi si Jesus lang jud nga the Christ, no. Amo nang ang specific din nga angay nga tuuhan wala na iuban kundi si Jesus lang nga the Christ. Pras mo nang imputation sang righteousness ngano nga kita nga mga Christians sa tubangan sa Dios nga dili sa to ang pamaagi nga good works, no, not by our own means sa ginatawag nga na-produce naton nga good works nga masulti naton nga human good which is kalos nga good, kung di pinaagi sa pagtukan Jesus Christ gibutan kita og perfect righteousness nga mo na nga we are righteous in the sight of God. Paras ni karon sa Philippians chapter 3 verse 9. Philippians chapter 3 verse 9. And be found in him not having my own righteousness, hindi siya sa ginatawag nga
nga righteousness niya nga gina-earn ni Pablo, which is from the law. Kay kung magtuman ka sa law ni Moses, mahimo ka nga righteous in the sight of God. Perfect righteousness. Kung magtuman ka sa law ni Moses, sulti niya, but that which is through faith in Christ. So, may righteousness si Pablo nga perfect, nga makita niya o kung ma-present niya sa Diyos, pinagi sa pagtuo in Christ Jesus, the righteousness which is from God by faith. So, wa siya nakaangkon og righteousness nga perfect pinaagi sa Mosaic law, but by faith in Christ. So, gina-impute sa iya ha. Kaya nga naman, paano siya makatuman daw sa law ni Moses nga ang law sang God is perfect, holy. Tapos siya mismo o kung ang tao sa iyang kaugalingon is sinner, sinful. So di siya katuman. So naka-earn siya, dili naka-earn. Nakaagom siya og righteousness through by faith in Jesus Christ. Through faith in Jesus Christ. The righteousness which is from God by faith. So gibutangan niya ka sang perfect righteousness nga iya ha, pinagi sa pagtuo kang Jesus Christ. So meaning to say nga acceptable lang sa Dios nga work which is perfect, mao ang work ni Jesus Christ. Wala na iban nga pamagi. So ang tao siyang kagalingon, wala joy, wala ikaangay, no, nga ma-present sa Dios. Mao na nga God the Father was represented o kung na-satisfy siya sa bayan ni Jesus Christ ang aton mga sala. No, sa pagbayan ni Jesus Christ ato ang mga sala, ang God the Father was satisfied. Ug dili lamang sa tuwa, kung dili bisan pa ang mga tanan nga tao sa tibok nga kalibutan. No, makita sa 1 John chapter 2 verse 2. No. Ang God the Father was propitiated not for ours only but even to the sins of the whole world. So ang tanan day nga sala sa tibok nga kalibutan, ang tanang nga sala sa mga tao gibayaran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Ang salvation is by faith lang. Dili tungod sa sala, kung dili pinagi lang sa pagtuo kang Jesus Christ ang kaluwasan. Siyempre kung dili mo tuo, di siya luwas. Kay wala siya ni tuo kang Jesus Christ. Kay butangan man kaniya og perfect righteousness o ginatawag nga eternal life. Duwa ka kinaya sa Dios ang gibutang niya sa mga believer. So kung wala niya na ang tao og perfect righteousness kag eternal life nga from Dios, so di siya luwas. So ako nag-assume ko ba nga ang tanan nga mga denomination, halimbawa tanan nga denomination sa Philippines nga mga religious group, mga sikta, ang ginahimo nila, ako may posibilidad nga mauna ang hitabo, nag-earn sila og good works kag i-present nila sa Dios in order to be saved, para ipakita o kung ipakilala nga luwason sila sa Dios. Mao nang ilang pamagi. Sa unsa man nga makaproduce sila og good works, halimbawa nga sige adtong simbahan, siyempre kung mutuon na po ta iglesia, lahi na po na, no, o sa pag-define sa gikan sa word nga iglesia, no, amo nang isa ka critical din na dili bot pasabot nga iglesia nga karon nga definition nga kung may building ka mao nang iglesia, mao nang simbahan, no, dili, no. So lahi na po ng pulong nga iglesia o kung ginatawag nga iglesia o kung simbahan sa Bible nga bot niya pasabot. Now, kung unsa man klase mga religious group nga naa diri sa ibabaw sa kalibutan, aside from Christian, sa Kristiyano nga pamagi, gapaningkamot yun sila og tigom og good works sa ilahang perception nga sulti kuno dalag Bible,
para makatikom sila good works kag i-present sa Dios nga o kon ipakita nila ilang kagalingon sa Dios nga mga i-save sila tungod sa ilang good works, which is not dili mo nang pamagi sa ito nga Christianity. Mao na nga alimbawa ni karon kanang ano na kaning John chapter 3 verse 18. Wait na daw. John chapter 3 verse 18. Kaya siyempre ang kaluwasan pinaagi ra jud sa pagtuo. Sa aton pa ang credit, ang katakos tuwa jud kang Jesus Christ ibabaw sa tuwa kang Jesus Christ. Unsa may pulos gali paglansang kang Jesus Christ ibabaw sa cross. Unsay but pasabot ni ana nga after sa mga hitabo gikan sa Gentile nga panahon hangtod sa panahon ni Abraham, panahon ni Moses, ngano nga niabot pa si Jesus Christ? Kay kana sila tanan nawala na ang ilang pamaagi. O kung kana siya nagadagway, nagaportray na siya sa coming nga Messiah nga masave ang tibuok nga katawhan. No? So Genesis chapter 3 verse 18, whoever believes in him is not condemned. No? Kung kinsa tong natuo sa iya is not condemned. Unsa man ni present tense? But whoever does not believe is condemned already. Whoever does not believe. So nagapakita siya sa mga palaboton sa future. Kay kabalo siya sa omniscience sa Diyos. Kung kinsa tong dili mo to is already who does not believe is condemned already. Remember nga pag-study nato sa Lamb's Book of Life, tanan nga sulat naa sa Lamb's Book of Life sa eternity past. Pero is condemned already tungod kay pag-abot sa Great White Throne Judgment. Makita dito nga wala na ang ilang pangalan tungod kay na-erase na kay pagpatay nila nawala na ilang pangalan sa Lamb's Book of Life. So ang ilang earning nga good works to ang ilang pangalan tuwa sa ginato nga Book of Works. Books of work sa mga unbelievers. Kaya ang ilang gina-present maong ilang human righteousness because he has not believed in the name of the only Son of God. Amakon mo? Because wala sila nito sa the only Son of God o kung the only name. In the name of the Son of God. Kaya ang paggamit sang name diri is authority nga dinha ang pamaagi sang kaluwasan. So nakakababay ipaningkamot nga righteousness in order to be saved, wala na. Ang imo lang paningkamot nila nga nakaka-yielded to God the Holy Spirit and equal to be like Christ, sa Christian way of life nga sa Kristohano nga pamagis pag kinabuhi na kay pagtulunan nga ma-apply sa imong kinabuhi nga makita nga ikaw Christian. Mo nga sa mama nako nakasulti ko nga si Moses dili na siya Christian. Tingalagot siya. No, dili na siya Christian. Kay ang Christianity naa na sa time ni Paul. Dili si Paul nga si Paul of Tarsus kay ngano kay wala man gud sila apelyido sa unagod. Isa lang ilang pangalan. So ang identity nila kung kinsa kang inahan, kinsang amahan asa kang lugar, no? Si Paul of Tarsus. Dira nagsugod ang Christianity. Mao na nga makita nato ang pangalan nga Christian nasa the Book of Acts. Dira pa lang ang pulong nga Christian. Kay bisan gani sa Matthew, Mark, Luke andyan walay walay word din nga Christian. Kay ang ginapresent ni Jesus Christ din na mao ang law ni Moses o ginatawag nga kingdom law. Mao ang ginapresent ni Jesus Christ. Ang law ni Moses o ang kingdom law. Mao nang sulti si Jesus Christ na nga I came not to destroy but to fulfill the law
Kay nga naman, para sa ato ang kaluwasan. Kay ang credit sa kaluwasan naa kang Jesus Christ. Kay siya lang ang naka-fulfill jud sa law ni Moses. Walay ubang nga naka-fulfill niya na. Mao po na nga nagka-present po siya sang kingdom law. Kay kung nituo ang mga Jewish no masulti nato nga mga Israelites, diretso na ta sa natawag nga kingdom law. Na si Jesus Christ mag-rule na as the King of Kings and Lord of Lords. Mo nang sulti sa kingdom law nga sa kumakahimo sang sala, makasulti ka lang dautan sa imong igsuon. Unsa man daw? Mapatay ka. Kagtapos kung makahimo ka tan-aw sa babae nga bisang balot na siya og bestida pero ginatan-aw nimo siya sa ginatawag nga fornication, no, nga masulti nato nga hubad, nakahimo ka nagsala. Mao nang kingdom law. Di na nagakinanglan og mga witnesses kay si Jesus Christ naman ang mag-rule as the King of Kings and Lord of Lords. Nga kay ngano man di ay sa unsa man di sa Mosaic law. Sa Mosaic law dapat may witnesses nga bago ka i-judge. Dapat may ara sang witnesses duha no nga magkaangay or tulo nga bago ka i-judge nga nakahimo kag sala. Pero sa kingdom law, di na kinanglan. Sa kingdom law, dili na kinanglan mga witnesses. Kaya nga no, kay si Jesus Christ mismo ang mag-rule, no, nga nakahibulo siya sang tanan. Now, so, mabasa nato di sa Bible nga ang Biblia mismo nagabadayag nga ang atong kaaway siyempre si Satan, mga fallen angels. May naa sa iyang pamaagi nga sa pag-counterfeit ni aning natawag nga mga mali nga maayong balita. Mahimo na po nga fake news na po. Mali. So dili basta-basta po. Ang sulti nga kung magatuon ka sa pulong sa Dios, dapat may eksakto dyon nga pagtulunan. Halimbawa kaning 2 Corinthians chapter 2 verse 3 and 4. 2 Corinthians chapter 2 verse 3 and 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. No, but if let's see, pwede tinuod og bisan kung ang atong maing balita natabilan kini kanila nga wala kawala, natabunan, no, hid, no. So natabilan siya sa mga nangawala. Verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So gibutahan jud katong dili mga tuohay. Mao na nga ang sa pagtuon na sa pulo nga pagtuoy, dili siya basta-basta. Kaya nga naman, nakasalalay ang imuhang eternity sa imong ginatuuhan. Ang imong kinabuhi nagkasalalay sa imong ginatuuhan. Mao nang lisod din na, no, hath blinded the minds of them which believe not. Subutan na jud, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So nabutahan jud sila jud. Muna sa mga hitabo ba? Sa mga hitabo.
nga simply the truth shall set you free. Now, ma may pwede nga sa mga hitabo nga ang nag-share sa imo masabtan nimo. Pero kung ikaw ang mag-share sa ila, dili yun sila makasabot. Isa po na nga they were blinded. Tungod kay di man sila mutuuhay man jud. Kay ngano man nga dili sila kasabot sa imo, tungod kay wala sila truth. Pero sila masabtan nimo kay tungod na akay truth. Mo nang point din na. Sa to pa, ikaw lang makasabot. Ikaw nga naay kamatuoran, naay truth ang makasabot sa mali, sa mga false teaching. Ikaw lang yung makasabot. So, makahibalo ka lang nga ang isa ka pagtulunan is mali kung naa kay truth. Siyempre, nagatoon kita dispensationally sa by ages, by time, sa gito nga timeline, no, gikan sa Genesis pakadto sa the book of Revelation. So ma-discern lang nimo ang mali kung naa kay truth. Kung wala kay kamatuoran, wa jud kay amang sa mali. So, Kabalo mo as computation, pastor. Kabalo ka nga mali kasi alam mong tama. okay, may truth ka. Oh, pag total na mali man ang imong gikon. Bisag di pa nimo computer. Mali na ba? Kabalo na ka usay ang mga gato. Ma-discern nimo. Kay ang comparison man gud diri mao ni. No, ang comparing diri mao ni. Daghan mga denomination nga nagkalailahi. Kada denomination, kada siktan, nag-claim na sila nga tama sila. Nga sila is truth. Mao na nga. So, blinded the minds of them which believe not. Now, paano karon? I mean, ang pasabot na ni nga blinded. Dili siya sulti jud nga totally nga kung unsa ang gusto niya nga nga i-blind niya nga dili makasabot, no, nga makontrol niya ang everything. No, dili. Blinded lang tungod kay mga unbelievers sila. Walang point dire. Kay pangutana man gud paano man to ang ngano nga naa may mituuhay sa kung blinded niya ang tanan. He blinded the minds of them which believe not. So ang point lang dire nga blinded lang katong dili mo tuuhay kang Jesus Christ. Pero katong mga mutuuhay nga at the point of time nga mutuo siya, so dili siya ma-control ni Satan nga ma-blind niya, dili. No? So na-blind lang niya katong dili mutuohay tungod kay dili sila mutuo. So they were blinded by Satan. So katong mutuohay, so na jud guidance ang Dios nga sila mutuohay kang Jesus Christ. So mo yun ang mga hitabo, no? So na jud mutuohay. So ang ginahimo po ni Satan diri nga point ni nga ang counterfeit niya nga Jesus who is not the Jesus nga sa Bible ang iyang gina-present. So mo to ganiya. May gipakita ta sa Colossians 4:11 nga naay si Jesus nga hustos. Pero lahi pod ani nga dili nga Jesus nga gina-present ni Pablo o kung sa mga Christians nga si Jesus nga the Christ. First ni mabas diri sa kaning 2 Corinthians 11:4. 2 Corinthians 11:4. For if he that cometh preach another Jesus, another so lahi jud ang another din he is another murag kitiros alos different, dili siya lahi siya nga Jesus
another of another kind. Baliktad din whom we have not preached. So dili Jesus nga ginatudlo nila ni Pablo, or if ye receive another spirit which ye have not received, ang spirit or ang Holy Spirit, siyempre na-receive nilang Holy Spirit by believing the Lord Jesus Christ. Kay at the moment nga mag-believe ka kan Jesus Christ o buhi is gi-sealed ka na sang Holy Spirit. You are sealed by God the Holy Spirit or another gospel, no, which is false lahi nga gospel ko, no, pero dili siya maayong balita, which ye have not accepted, ye might well bear with him. So mo ning counterfeit nila, ang counterfeit ni Satan din nga mag-preach of another Jesus, no, kag bisan pa sa ginatawag nga sa pagdawat sa lahi nga spirit, which is the spirit of this world. Kay mao man ganing point ni nga alos siya o konhiteros. Kay magsulti man gud ka another, plus nang sulti ni Jesus Christ nga I will give you another helper or another comforter, no. Masulti nato nga heteros siya, another pero of the same kind. Other ni pastor. Ha? Dili man another. O another da sa imo nga version. Other. Pero sa NAS dire, New American Standard Bible is Other gid siya. another, which is another. Other gid siya pastor, gid siya another. Oh, dra sa imo ha. Gabasa ko sa King James. Ang sama na imo NIV. Oh, NIV siya. Dini is another pod or other. Maunsa man na siya, be tanan nato ding NIV, wala ko diri NIV. So, kung unsa man na dira nga sa imo is NIV, NIV is other. Other is lahi, other lahi, ang another Lahi pod, iba pod. Pero ang point din nga sa pulo nga alos, another of another kind. Mo na nang problema. Kay sa Greek man gud duha ka klase pod. Another of another kind. Lahi jud siya nga Jesus ang ginatudlo ni Pablo. Kag ang pagsulti pod nga another comforter nga sulti ni Jesus Christ nga o kon another helper sa ubang nga translation nga version nga which is heteros is another of the same kind. Para sa karon si Jesus Christ sulti nga I will give you another comforter or another helper. Lahi siya nga individual pero pares sila kang Jesus Christ o kung pares po sa God the Father. Another siya pero of the same kind. Kay remember nga ang Diyos is lahi siya nga persona o kung another individual, meaning to say nga ang God the Father is another individual, na another person, ang God the Son is another person or another individual, ang God the Holy Spirit is another individual, pero of the same kind, pareha sila sa ilang kinaiya, of the same nature sila. So, pareha sila og essence, pero lahi siya nga individual. Kaya remember, gatuong kitag Trinity. No, gatuong kitag Trinity, ana. Lahi po ni ring alos nga another of another kind. Nga dili yun siya nga Jesus nga ginapreach ni Pablo, no, nga ginasulti po sa uban nga Jesus. Parehas nga Jesus pero lahi siya. Kay nga naman, kay si Jesus is the second person of the Godhead, no? Minto siya nga ang second person of the Godhead nga Diyos nagpakatawo. Tapos nahimo gipangalanan siya og Jesus the Christ. Mao na second person of the Godhead pero para siya sa God the Father o para siya sa God the Son, God the Holy Spirit, which is God the Son. Pero ang nasulti din sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, lahi jud siya nga Hesus nga ginapreach. So kung magkalahi man, opposite yun siya nga Jesus nga ginasulti ni Pablo. Amo na nga di-receive lahi nga spirit, not nga na-receive nila nga they were sealed by believing the Lord Jesus Christ in His person and work on the cross. Nga another Jesus, nga lahi nga Jesus. Siyempre sa uban gatuo sila nga si Jesus Christ tao lang. Tapos si Jesus Christ murag adoptionistic nga monarchianist nga gituga siya sang God the Father, ana.
Nga remember nga dili siya murag pare sa seahorse kay gipanganak siya in person nga dinha jud kay Mary. So gi-prepare ang bata sa kay Mary nga asa ang second person of the Godhead dinha nabuhi sa iya. Ang second person of the Godhead dinha ni sulod sa iya. Kay remember nga out of the womb ang tao, ang bata magkakaroon ng ginatawag nga kalag soul out of the womb. Amo nang mahitabo. So, ang point lang din nga si Jesus Christ o kung ang second person of the Godhead became flesh, nagpakatao siya. So, mao na nga dapat di maglahi jud nga Jesus sa ginasulti pod sa pulong sa Dios. So dili basta-basta ang naa nga pagtulon-an jud sa pagkilala who Jesus Christ is. Ug sa po ni ani mali nga doktrina. Basta siguro ano na time kasi yung pag-preach siguro ni Paul, nasikat siguro ng pangalan niya Jesus. Mas daghan na O kumo na. No, Kumo na. no, kay murag i-idolize na nila, ginaanuhan na nila. Mao gani Kasi nga known na siya. mao gani nga gibutang nako tong Colossians chapter 4 verse 11 nga Jesus nga hustos. Nga pasabot na common kay ang pangalan nga Kumo na that time. Jesus. Kay kung tanaw man kun nimo sa Bible lang itself, murag si Jesus lang jud nga the Christ. Oh, Pero normally, kumo na kayo bisan pa sa Old Testament. Kay tungod kay ang pangalan nga Jesus sa Hebrew is Joshua, Yeswa o kon Joshua, Yeswa o kon Yeswa. So pag-abot sa Greek na pod sa New Testament, no na siya tungod kay maunang pangalan sa Hebrew sa Old Testament. So no na siya. Pero lahi lang ay ang pangalan, ang spelling. tingnan mo siya, namatay siya 33 years old, basig na nagbuntis that time. Tapos, nakibalo na was Jesus Christ. So, pinangalan niya doon sa anak niya. So, mga nga na ba, nagdaghan na ang pangalan. Tapos, pagsulat ni Pablo diri that time, kung 64 AD sa 33, buta na itong 63 AD. So, pila, 20 years. So, nag-know na yun siya. Siguro, parang nagkaroon na siguro ng pagkalito ng mga pangalan dahil marami ng Jesus na lumalabas na pangalan. Oh, bisan pa sa time ni Christ may mga Jesus na jud. Marami ng mga Jesus. Oh, daga na. Kay bisan pa before sa kay Christ, before kay Jesus sa pangalan nga Jesus. May naanay mga Pero pangalan. mas sikat na si Christ after sa death niya. Mga anak na. Oh, after sa death niya, kay dira na nag-spread out ang kwan. Oo. Kung masulti na ito nga commission, spread out ng kwan, ang evangelism bahin kang Christ. Kay sa panahon ni Jesus Christ, limited ang iyang area. Kay murang nagapahibalo siya nga ayaw isulti nga mao ni dito. Tapos ang audience kasi, titingnan mo ito, Galatians. Ang layo doon sa pinangpangyarihan. So may mga istorya na nang lumalabas na. Isa na siya. Hersi na. Okay, ang mga apostles, kag remember ang word nga apostle is messenger. Unsa man ang criteria nga mabutang na nimo sa imong una nga ang apostle is messenger. Kailan ba talaga na isulat yung Galatian na yan? So kung tanan nato ang the book of Galatians, halimbawa din Sa chapter na ito. Yun lang ang point dira ba? Buhi ko magpud silang Pablo anak, pero idara na. The book of Galatians. So mga 48 or 55 AD. 55. Minus 4 yung 33 years old, 33 nga nangitabo. Oh. So, nanggawas So na. 33, 15 years. So, ginataw na ang length of time ang boto sa Tapos ang audience, ang iyang gi-preach ni Rana, basi bago pa lang sa ila yung mga kay Jesus Christ na kay ang historical manggod sa kay Jesus Christ nga pag known sa iya o kung pag preach sa iya naalang sa Israelites, 20 years. sa Israelite lang. Di kayo sa na-spread out sa mga Gentiles. Wala. Bisan pa ganit sa Samaria.
Pero nagkaroon na yan mga istorya na pastor sa 20 years. Sa Oo. 33 kung 54 years, o diba? 20 years. Oh. So naa na yung mga balita dira. Nagsamot-sari na yung balita. Kag luwas na aside niya na si Pablo is siya kanang apostle of the Gentiles. So dito ni spread out sa Gentiles. So wala na yung limitation sa Jewish. So naggawas na siya sa Jewish nga nga area. So, nagawa dito na siya sa sa mga Gentiles na. So 20 So- years. Ano yung mga lumalabas na mga istorya, fake news, ganon. So maportray nato mao ni kung sa time ni Jesus Christ na alang sa Jews o kung sa Israel. So pag-abot kay Pablo as an apostle of the Gentiles, so nigawas na si Pablo din sa mga Gentiles. Di-spread out niya na ang maayong balita bahin kang Jesus Christ. So, kag sila ni Peter na-address sila in particular sa Jewish Kay, kung ako'y magtanaw mga good pastor, bakit ganito? Hindi ko lang alam kung anong background dito, pastor, ha? Bakit ganito yung pagkasulat ni Pablo? Kasi yung time naman good nga nagkayab sa langit si Jesus Christ, iba, nagkaroon ng speaking of tongues. Ang dami-dami ba yung mga tao, pastor? Diba? Dami-daming tao ato. Acts chapter 2. Sa speaking of tongues. So, di lang takabalo ato naay mga nakadungog sa istorya ni Pedro, naapoy naidugang, naikulang. So, nagkaroon ba ng misinformation na ba? Kung ako ang titingnan dira, ha? Kung ako ang magtanaw sa istorya. No. Pero mauning gawas. Kung ang apostle o mga disciples ni Jesus Christ nga mao jud na siya. Ang ilang presentation tama jud. Yun na. Walang giklaro ni Pablo. Ang problema lang ang mga dili mutuhay nga nakapaminaw nga gidungangan nila halimbawa ni mga Sadducees o uban nga mga Pharisees nga pagpresent nila nga imbes nga Jesus nga the Christ, so gidungangan nila o gibawasan mao nang naglahi. Another Jesus na siya. Yes. Pagabot sa 54 years nila sa pagsulat nagkaroon na siya og kanang dili na siya pure ang message. Kay remember magtan-aw ka sa tribulation sa ginatawag nga antichrist, mas daghan ang nituo which is against Christ. Daghan ang nituo. Antichrist siya pero ga-present siya nga siya ang Messiah. O siya ang Christ. Siyempre, antichrist, pwede mo na sulti nga anti-Messiah. Anti-Messiah. Kay against siya. Kung tanaw na itong situation sa una is bahiring lang baya ang ilang pagkadungog, diba? Hindi gid siya diretso. kagaya nga may mga ingani nga mga istorya. Mga technology karon. Diba? So lahi gid siya mo ning ni Pablo. Direct yun ang pagsulti. Sulat Diretso. na gani ni sa time na, sulat na. Dili na sa hearing, sulat na. Pero ang isa po din lalo pag siya tawag nga mga false teaching, pag sa ako lang kahibalo, nga kung mag-abot na ang rapture, duol na ang rapture jud kayo, mas damor nga gubot ang may tabo sa mga Christians. Mas kuyaw ang may tabo. Minito siya nga intensified o kung something may mga extreme nga mga hitabo nga gubot jud. Lahi jud. Murag pares gyapon sa sa tribulation last 3 and 1/2 mao gyapon may tabo nga gubot na jud nga gina-after na ang kamatuoran. So mo nang mga mahitabo. So mga wala ay jud halimbawa sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy 4:1. But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith or the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. So they will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits. So naay yung ginatawag nga deception o kung paglinlang sa mga magtotoo. So mga wala ay jud
Munang problema. So kung nituuhay lang kay Jesus Christ, tapos wala siya nag-grow, siyang Christian life, tapos di po garantiya kay ang paghimo og sala sa matter of choice lang. So mga wala ay jud sila sa pagtuluhan sa Christian way of life. Mo nang gawas. Pwede mo nimo ma-sum up tungod kay bisan dili pa kaayo extreme o nga kani mga hitabo sa natawag nga gubot sa probisan pa sa natawag Christian life, uban gani gahimo og sala. Mas labaw pa nga pag-abot sang ulahi nga mga adlaw, later times some will fall away from their faith sa ilang Christian way of life. Pero sa Pero salvation, luwas na siya, pastor. luwas siya. Kana lang. Oh. Madara naman, madisig lang. Ma-deceive lang siya. Tungod siguro sa iyahang wala na kayo masyadong pagtuon. Oh, wala pagtuon, sa matter Wala of na choice time. lang, ang desisyon lang niya. Wala na yung time. Oh. Tapos, take for advantage. Tapos, na siya, Ana. total, na bitaw ko, luwas na bitaw ko, Oh. mga na ba? Oh. O gikapoy na sa pagtuon sa unsa man. Pero mo ni mahitabuay. So ang kaligunan may posibilidad nga tuwa sa mga dako ang pagtulunan kanang mature enough na. Masulti ta siguro ana pero wala na dili pod garantiya. Kaya ang paghimog sila is a matter of choice. Mao lang na. So ang may kinanglan lang nga naa ka sa imong kaligon nga sa pagtuon jud nga muhold on jud ka sa imong learning. Kay para sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Na ay mga tumulo din na Corinthians ha. Na ay mga tumulo nga wala na nagatuo nga si Jesus nga naay pagkabanhaw. Wala na sila nito. Pero in the first place, gatuo sila nga si Jesus Christ na banhaw. Siyempre nagatuo sila nga naay pagkabanhaw. Pero after niya na nga nasudlan sila og halimbawa lahi nga pagtulunan sa Dioses bagikan kay tungod ang sa Dioses wala nagatuo nga naay pagkabanhaw. Wala na sila nito. Ang mga nituo nga gituluan ni Pablo nga naay pagkabanhaw. Wala na sila nito nga naay pagkabanhaw. Masamot na nga in the later times nga sa ulahi nga adlaw halimbawa doon lang rapture nga perti na gubot na kayo doctrinally ang gubot nila is by doctrine kung unsa imong ginatuuhan no? Masamot na so mga wala ay jud sila sa ilang Christian way of life. Tapos karon halimbawa karon para sa aton karon nga time ang kuyaw nga pagtuluhan karon claiming to be Christians daw, Kristohanon siya, pero sa pagkatinuod Christian ba siya? Bisa kinsa nga denomination, bisa kinsa nga asa nga sikta, claiming nga Christian, or kung Christian man jud, wala po siya growth sa iyang spirituality, sa iyang Christian way of life, Kristohanon nga pamagi sa pagkinabuhi. So na joy ginatawag nga distortion sa iyang Christian life. Masamot na pag-abot sa ulay nga adlaw. Masamot na sa ulay nga adlaw. Manang mga may tabo. So dili basta-basta ang Christianity. Kung i-sum up nato, halimbawa may ganitong pag Thanksgiving sa libungan, lapo ko kasulti nga. Hindi ko na iniato din mga nag-question sa kuha. Katong dito pa ta. Nga nangutana sa Genesis chapter 6, kung ano ang Diyos ni baso sa iyang kagulingon, nung nagitugan niya ang tao. Nag-question na sa kuha dito, nagatundo ka sa pan. Sa, ansa ni, kanang sa dikir. Ano dikir sa akidi, oh. Anak. So usa to siya ka-credit sa kung sa ilaha dito no? O kung sa
naa sa nga makasulti sila nga ala nakatubag lagi tong pastor dito nga kung unsa ang interpretation sa Genesis chapter 6 nga ang Ginoo nagbaso sa iyang kaugalingon kung ngano gitugay ang tao. Igisultihan ko mga di ko klase gusto na nga Dios. Kaya ang Diyos ko is omniscience, all-knowing. Mao ni itong kwan. 7th day itong nangutana. Mao na nga kung wala kay truth, ma-distort yun ka, ma-deceive ka. Pero mao ning una-una ang aton ang isa jud ka pamatuod nga walay Christian nga masudlan og demon. Wala jud. Pero sa deception, pwede siya ma-deceive. Sa learning, pwede ma-deceive. Mao na nga kung wala kay truth, claiming to be Christians nga kaunsa man, kung wala kay truth, dili nimo ma-discern ang false. Kaya wala man kay basihan nga truth. So di nimo ma-discern ang false kung wala kay kamatuoran. Anong may tabo? Isa pod. Isa po na ni sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Pas ning kon ba kanang paangay-angay lang. Kay si Deacon mao ni gahatag nig bugas isa ka sako kada bulan. So dapat pagganahan ta nig kon kanang pagganahan nato ni kanang unsa tawag ni kanang something ba nga ganahan siya o kung tungod kay financially amo ni naga-support no. So pagganahan po nato ni 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. For such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. Apostle siya kaya naga-disguise na siya nga apostle of Christ, messenger of Christ. Ba silingan nila ni Bibito kusog ra ba tong praise and worship dito? Pila ka oras ng ilang kwan. Verse 14. And no wonder, for even Satan disguised himself as an angel of light. Kuya, no? 15. Therefore, it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, claiming to be righteous. Mas silingan po namo dito, nasulti nga, kay mao ni akong ginasimbahan, mataron jud ko. No. Whose end shall be according to their deeds. So according to their deeds, makita siya sa natawag nga books of work. According to their deeds, claiming to be righteous. So ang righteousness niya ni self-righteousness ni, declaring kapadayag silang kagalingon ang righteous sila kay sige silang simba mao na. Pero remember nga ikaw nga Christian gibutangan ka na og perfect righteousness tungod kay nagbilib ka kang Jesus Christ. At the same time gibutangan ka og eternal life tungod kay nagbilib ka kang Jesus Christ na siya Dios, dibayad sa atong mga sala, namatay sa unod og nabanos ka tatlong adlaw, ikayap sa langit ug naa sa ato ang kamot sa Dios nga Amahan. Mo nang eksakto nga pagtulunan who Jesus Christ is. Dili siya pako-ako or something or somewhat na in order to be saved, kung dili nga saved jud ka tungod sa kay Jesus Christ. So daghan jud mga false teaching. Amo na nga nagasulti jud ko nga halos mga sekta aside from sa tinuod nga Christian, ang ilang ginapadayag din na is their righteousness na sila masave. So tawhanon jud siya nga righteousness, human good. Okay? So dinhi sa tama human. So mag-pray ta, no? Kung unsa man nay comment man paghuman ni o question and answer, may tabo. Sige lang. Let's pray. Sa imo bala naman, salamat Ginoo sa higay ginatag nimo sa mga Ginoo na sa limitation Ginoo sa among oras. Kag subong Father sa panahon Ginoo nga panahon tungod kay murag maulanay pod.
Kag salamat Father gid sa teaching ministry kag confirmation ko Holy Spirit sa mga kamatuoran. Salamat Ginoo sa espirituano nga mga pagintindi sa imong mapulong sa mga kamatuoran nga sa imong grasya sa imong pamagi. Pinanggas ka ng Jesus Christ. Amen. Okay.